Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa kong colored portrait. Bali dito meron tayong print na apat na size. So iba-ibang size po yan. Tapos pipili tayo ng size na babagay dun sa part na paglalagyan natin. Sayang naman kasi kung isang size lang yung ipiprint natin tapos nagkamali tayo ng size na i-print. Siyempre mas maganda yun na yung madami para isang print lang, hindi magastos sa papel, hindi rin magastos sa ink. So, ito na po yung yung pinrint natin, inilapat na po natin. Ang size po nito ay naglalaro sa 3.5 by 5 inch nandun. Pwedeng sumobra ng konti, pwedeng maliit ng konti. So, ito yung mga gamit nating needle dito pagka mga ganitong size, 3RL, 9M1, 9RM, 15M1 at saka 15RM. So dito kinukuha ko muna yung detail ng buhok. Yan, kung makikita nyo, ganyan pa rin yung hagod ko kagaya ng mga nasa una kong video tutorial. Ganyan lang po yung paghagod ko pag gumagawa ko ng buhok. So dito gumamit tayo ng solid black, tapos gumamit tayo ng brown, tapos mamaya hahaguran naman natin siya ng brown sienna. So medyo mas matingkad dyan kumpara dun sa sienna na ginagamit din natin paminsan-minsan. So parang nagmix ka lang din ng brown at saka ng sienna, kaya naging brown sienna. So ganyan lang po yung hagod natin kapag gumagawa tayo ng buhok, para lang tayo naglilinya pero gamit natin magnum na needle para yung mga hibla ng buhok parang andun pa rin, hindi yung hagod lang tayo ng hagod, parang nawawala na ng laro yung itsura ng buhok. Kumbaga parang halimbawa black lang yung kinulay mo, puro black, tapos sinolid mo lang sinolid, parang wala na, yung parang black lang talaga siya na puro, na parang wala ng strand ng buhok. Kagaya niyan yung parang hibla-hibla yung itsura. So dito sa labi niya, ang gamit ko na dyan 9M1. Pwede kayong gumamit ng mas maliit na size, halimbawa 7M1, 5M1, depende sa size na ginagawa nyo. Pero dito sa size na ganito, kabisado ko na 9M1 talaga yung ginagamit ko. Tapos ito sa ilong niya, kinuha ko muna yung hulma, yung mga detail ng ilong, tsaka ako siya isi-shade ng 9 Magnum. Tapos doon sa mga malalambot na part, kailangan 9RM o round magnum o curved magnum ang ginagamit ko sa ganyan, para malambot lang yung pasok ng tinta sa loob. Kasi mahirap kasi talaga pag portrait at bibiglayin mo yung pasok ng tinta, mahirap talaga maghabol. So kailangan natin gamitin natin mga round magnum. Hindi ko sinasabing lahat ng gumagawa ng portrait ganito yung size o yung mga klase ng needle na ginagamit. Kumbaga ako, sinishare ko lang kung ano yung ginagamit ko, kung ano yung mga na-experience kong mga gamit sa paggawa ng ganito. Kung sakali man na may mapupulot kayo dito sa tutorial ko na to, pwede nyo naman gayahin. Kung hindi naman, wala kayong mapupulot, tapon nyo na lang yung iba. Kung meron kayong sariling technique, okay lang yun. So dito gumamit ako ng dito, light flesh tone dito sa part na to, itong kinukulayan ko. Yung kanina gumamit ako dyan dark brown, tapos brown sienna. Tapos yung medyo palate na ng konti, nagmix na ako dyan ng parang kulay beige, tapos brown sienna, kaya medyo parang light na yung banda dito sa may pisngi niya. Yun po, kasi habang nagsishade ka o may ginagaya ka, minsan may kita mo naman talaga dark to light, parang ganun, dark to light siya. So didiskartehan mo yun kung paano mo siya magagawang dark to light. So yun yung mga diskarteng ginagawa ko, ano yung mga nakikita kong kulay dun sa kinokopya ko, yun yung ginagaya nating kulay. So ito, kung makikita nyo kanina, nag line ako, 3RL po yung gamit ko. Kinuha ko muna yung detail ng mata, tapos tsaka ako dadayain ng magnum. Tapos yung
pinaka babang part ng mata niya kinulay ko brown. Tapos dito sa may kilay naman, nagmix ako dyan ng brown at saka ng medium wash. Dito naman, gamit ko na dito, naunahan ko na kasi yan ng dark brown. Bali nagmix ako ng light flesh tone, tapos sinawsaw ko sa dark brown para sa transition nitong sinishade ko na to sa part ng noo. Tapos mamaya ihahaguran ko naman siya ng light flesh tone na lang, kasi yun yung nakikita ko dun sa pinakopya ko. So ginagawa ko lang ng transition, yun lang, sunod-sunod lang, palight ng palight. Dito naman sa mata, pag gumagawa ko ng mata, sinishade ko yan, yung pinakaputi sa mata. Sinishade ko siya ng gray, minsan light gray, minsan dark gray. Minsan naman wash lang, pwede naman yun, wash o medium wash, light wash. Tapos pag nag-highlight ka naman kasi, magiging parang gray din yung itsura nun eh. So basta kung ano yung nababasa nyo dun sa reference na ginagaya nyo, yun po yung susundin natin para hindi po tayo maligaw, hindi lumayo yung itsura. Kung medyo nahihirapan kayo, okay lang yan, dahan-dahanin lang natin. Ang importante, ginagawa natin na maayos yung trabaho natin, at saka gusto nating maging maganda at saka maayos talaga yung resulta ng ginagawa natin. So yan, nag-highlights na ako dito. Kung makikita nyo yung kaninang sinide natin na gray, kaya maghahalo na siya, magkakaroon ng transition ng white at saka ng gray. So parang magmumukhang realistic yung dating nung mata nung ginagawa natin. So dito halos patapos na rin talaga tayo. Sinisipat na lang natin kung ano yung mga kulang natin. So yun na nga yung mga highlights na kailangan nating gawin, kasi yan yung mga bumubuhay talaga sa isang tattoo. Sa ganito, minsan sa ganitong part tayo yung highlights natin ngayon. Minsan gumagamit ako dyan light flesh tone, minsan light skin tone, depende dun sa kinokopya talaga natin. Minsan puti, pwede naman puti kung wala kang pero alalay lang para hindi masyadong mag-react yung puti. Hindi mo naman kailangan kasi puting-puti talaga lahat. Kailangan minsan para kang nagwawash din, sausaw sa puti, sausaw sa hugasan, para hindi ganong puting-puti yung resulta sa balat, kasi parang palalabuhin mo yung puti, kasi hindi naman talaga lahat puting-puti pag nag-highlights. Yung iba talagang medyo malabong puti lang, kailangan mo lang haguran ng konting puti, ganoon lang. So yun, ito natapos na natin yung pyesa natin. Yung background natin dyan, bali ang kinulay ko dyan sa background turquoise, yung pinaka dark. Tapos nag-blend lang tayo ng teal na kulay, kasi yun yung nakikita ko rin naman na mas madaling pagsamahin, na parang walang putol, yung hindi lalayo yung kulay, tsaka mas mapapalabas natin yung pinaka-karakter, kasi iba yung kulay niya kaysa dun sa pinaka-portrait na ginawa natin. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyo maiksing kaalaman. Pa-subscribe ng ating YouTube channel, Nancy Alarpe Tattoo ang name ng ating channel. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, yun lang po. Maraming salamat.